Nagising si Kayla na magaan ang kanyang pakiramdam. She slowly opened her eyes, at ang gwapong-gwapong mukha ng asawa ang sumalubong sa kanya. "Good morning, wife," masayang bati nito sa kanya, na ang lapad ng ngiti nito sa mga labi. "Good morning too," nakangiti din niyang bati dito. Nagulat siya nang hagkan nito ang kanyang mga labi. For God's sake! Hindi pa siya nagto-toothbrush, kaya naman mabilis niyang naitakip ang kanyang palad sa kanyang bibig. At mabilis na tumayo para pumunta ng banyo. "Wait wife, magdahan-dahan ka naman." Rinig niyang wika nito, na hindi na niya sinagot pa, dahil diretsyo na siya pumasok ng kanilang banyo. Nagulat na lang siya nang sa paglabas niya sa banyo, ay madilim na mukha ng asawa ang sumalubong. "May problema ba?" Takang tanong niya dito. Huminga naman ito ng malalim, bago lumamlam ang tingin nito sa kanya. "Please don't do that again," wika nito na ikinakunot niya ng noo. "Ha? Alin? Yang basta-basta ka na lang tatayo at tatakbo, you scared the hell out of me, did you know that?" Salubong ang kilay na sagot nito sa kanya. "Ow, I'm sorry po," hinjing tawad niya dito. "Come, give me a hug," sabi nito at ibinuka pa ang dalawang kamay nito. Nakangiti naman siyang yamakap kay Benedict. Ang sarap lang sa pakiramdam ng ganito. "If my breath has a foul smell, just say it directly to my face wife," hindi yung basta ka na lang tatakbo, hayaan mo at dodoblehin ko ang pagtutoothbrush, at lalaklak ako ng mouthwash para hindi mo na ulit gagawin yun, saad nito na ikinahagalpak niya ng tawa. "Why are you laughing?" Tanong nito, kaya naman tiningalan niya ang gwapo niyang asawa. "And who said na mabaho ang hininga mo?" Taas kilay niyang tanong dito, habang pinipigil ang pagtawa. "Ikaw," mabilis na sagot nito sa kanya. "Ha? Wala akong sinabi niyan Benedict." "Oh, bakit nagmamadali kang bumangon, at tumakbo ng banyo nang halikan kita?" Tanong nito. Nangingiti siyang pinakatitigan ng asawa, bago tumingkayad at inabot ang mga labi nito, at siya na mismo ang humalik dito, na agad naman nitong tinugon ng buong alab. "For your info my mister, nagmamadali akong bumangon, at pumasok ng banyo, dahil nahihiya po ako sayo. Dahil hindi pa ako nagto-toothbrush hinalikan mo na," wika niya dito nang tapusin niya ang halikan nilang dalawa. "Ganon?" kunot noong tanong nito, na ikinatango at saka ngumiti. "Silly," wika nito sabay pisil sa pisngi niya. "Kahit ano pang amoy niyan, mag-amoy panis pa yan, hahalikan at hahalikan pa rin kita, naintindihan mo my wife?" Wika pa nito sabay halik ulit sa kanyang labi. "Let's go, I will cook for you, para naman lumusog kayo lalo ng baby natin." Wika nito sabay hawak sa impas pa niyang tiyan, at hinawakan ang kamay niya, at iginiya na siya ng asawa palabas ng kwarto, para magtungo sa kusina. Pagdating nila ng kusina, sinalubong agad sila ng kanilang nanay Sally ng yakap. "Sobrang saya ko at okay na kayong dalawa mga anak," masayang sabi nito sa kanila ni Benedict, nang kumalas na sa pagkakayakap sa kanilang dalawa. "Ikaw Benedict ha, alagaan mo na ngayon ang asawa mo, lalo na't magkakaroon na tayo ng baby dito sa bahay." "Opo Nay, pangako, marami pa po akong babawiing nasayang na oras sa aming dalawa ng asawa ko," masayang tugon nito sa matanda na ikanataba ng puso niya, lalo na nang marinig niya ang huling salitang sinabi nito. Tumungo naman ang nanay Sally nila sa sinabi ng asawa niya. "Mabuti naman kung ganoon, hala sige na maupo na kayo, at ipagluluto ko muna kayo na dalawa, ano ba ang gusto nyo?" "Ako na po Nay," putol nito sa sinasabi ng nanay Sally. "Ako naman po ang magluluto." Nangunot naman ang noo nito sa sinabi ni Benedict. "Abay marunong ka ba niyan?" "Ako pa po ba? Marami po akong hidden talent Nay, na ngayon niyo palang makikita ng asawa ko, di ba wife?" Baling nito sa kanya, sabay kindat pa na ikinangiti at ikinapula ng mukha niya. "Jesus, hala sige na, maiwan ko na kayong mag-asawa dyan, at may gagawin lang ako sa labas ng bahay," paalam nito sa kanila, bago lumabas ng kusina. "Sit down wife," baling nito sa kanya, sabay ayos ng upuan sa may island counter. Lumapit naman siya dito, at inilalayan siya nito para makaupo ng maayos. "So ano ang gagawin ko dito?" tanong niya sa asawa, na ngayon ay nag-aayos na ng mga lulutuin. "Just sit back and enjoy the view," he naughtily said. I wanna help po." "No,
Mariing tanggi nito saka siya nilapitan. From now on ako naman ang gagawa ng mga bagay na ginagawa mo sa akin noon, my wife. Hayaan mo na muna ako na bumawi please, he pleaded. Kyla smiled and nodded her head, bilang tugon sa sinabi nito. Minsan pa nitong hinalikan ang labi niya, bago bumalik sa ginagawa nito. Oh, rinig niyang sabi nito. Why? Takang tanong niya na mabilis siyang nakatayo, at lumapit sa asawa. Binalingan naman siya nito na nakapout ang lips. Bakit ka tumayo? I told you to just sit down. Nagulat kasi ako, sagot niya kay Benedict. Ano ba kasi ang nangyari? Benedict sighed. Upo ka na muna, sabi nito sabay giya ulit sa kanya sa upuan para paupuin. Sorry if nagulat kita, nakalimutan ko lang kasi timplahan ka ng gatas niyo ni baby, how slow of me. Yun lang, pwede naman ako na lang ang magtimpla nun, Benedict. No way. Hindi pwede, nagpabili ako agad ng gatas niyo kay Colin, nang makausap ko ang OB mo. And she said that you need to drink that milk every day, para maging healthy kayo ng baby natin. Wait, saan ba yun nilagay? Oh, there it is. Saad nito nang makita ang hinahanap. Hindi naman mapigilan ni Kyla ang hindi maiyak sa tuwa sa nakikita niya sa mga oras na yun. Sobrang saya lang na ganito na sila ngayon, na nakikita na niya ang matagal nang sinasabi ni Colin na other side ni Benedict. Kahapon lang akala niya, doon na magtatapos ang lahat sa kanilang dalawa. Actually tanggap na niya kahit sobrang sakit nun, pero tinanggap na niya. Pero hindi niya akalain na magiging ganito kabilis ang pagbabago ng takbo ng relasyon nila. Kung may isa man siyang hihilingin yun, ay sana, hindi na matapos pa ang kasiyahang nararamdaman niya ngayon. And she is really thankful to his friend Colin, dahil kung hindi nito sinabi kay Benedict ang sitwasyon niya, baka tuluyan ang nawala ito sa kanya. And of course, nagpapasalamat din siya sa pagdating ng kanyang magiging anak. Masasabi niyang this is the best gift and blessings ever, na na-receive niya. Minsan pa niyang pinunas ang kumawalang luha sa mga mata niya, at yun ang nakita ni Benedict. Mabibilis ang mga hakbang nitong lumapit sa kanya. Wife, what happened? May problema ba? Takang tanong nito sa kanya. Pero imbis na sagutin niya ito, ay niyakap na lang niya ang asawa ng mahigpit. At doon humagulaw ng iyak sa balikat ni Benedict. Wife, hush now please, may masakit ba sa'yo o may nararamdaman ka ba? Tell me. Kumalas naman siya sa pagkakayakap dito, habang sisinok-sinok pa. I am just happy, so happy. I thought na hindi na mangyayari pa ito, napapansinin at mararamdaman ko ang pag-aalaga mo, na bibigyan mo ng chance ang marriage natin, na magiging masaya ako na magkakaroon ako ng buong pamilya, umiiyak niyang sabi sa asawa, na panay punas ng luha sa mukha niya. Pagpapatahan nito sa kanya, I'm sorry for everything wife, pangako na gagawin ko ang lahat para maging maayos, at maging masaya ang binubuo nating pamilya, wika nito sabay halik sa noo niya. Babawi ang Mr. Pangako, sabi pa nito na ikinagiti at ikinatango niya. At minsan pang inabot ni Benedict ang labi niya, para gawaran ng isang mainit na halik, na agad naman niyang tinugon. Wife, tawag ni Benedict sa kanyang asawa. Kakauwi niya lang kasi galing hospital, dahil tinawagan siya na may emergency operation na gagawin, at ang nire-request na mag-oopera sa pasyente ay siya mismo. Kaya kahit ayaw man niyang iwanan ang asawa, ay wala siyang nagawa, lalo na nang ito mismo ang magtaboy sa kanya para umalis. Napangiti siya nang maalala ang sinabi nito sa kanya. You're the best doctor, mister, kaya gusto ko na mahalin mo ang pinaghirapan mo noon, ibalik mo ang pinakapogi at pinakamagaling na Dr. Benedict, dito lang kami ni baby to support you, at maghihintay kami sa'yo, kahit anong oras ka pa umuwi. Ngayon, mas nagkaroon pa siya ng rason para bumalik sa dating siya, at alisin na ang malaking pader na iniligay niya sa kanyang sarili. Welcome back to your real world, Benedict, nakangiti niyang sambit. Oh, nak dumating ka na pala, wika ng nanay Sally niya, nakakalabas lang ng kusina. Yes nay, si Kyla po. Tanong niya dito. Abay andoon sa may pool, magpapahanggan lang daw siya, sagot nito sa kanya. Sige po nay, puntahan ko lang po ang asawa ko, nakangiti niyang palem dito. Tatalikod na sana siya dito, nang bigla siyang tawagin ng naisali niya. Benedict nak, masaya ako na nakikita ko na bumalik ka na sa dati.
Salamat sa pag-aalaga at pagmamahal para sa asawa, at magiging anak niyo, wika nito. Salamat din po Nay, makakaasa po kayong hindi nababalik ang masamang Benedict, nakangisi niyang sabi sa matanda, na ikinangiti din ito. Puntahan ko lang po ang asawa ko. Palem niya ulit na ikinatango naman nito. Nadatna ni Benedict na nakatayo sa may gilid ng pool si Kyla, habang nakatingala na tila ba may malalim itong iniisip. Pinagmasdan niya muna saglit ang asawa, bago ito nilapitan. It's getting cold here wife. Hindi ka pa ba nilalamig? Antag niya dito sabay halik sa pisngi nito. Benedict, masayang sambit nito sa pangalan niya, at hinawakan ang kanyang mukha. How's the operation? She asked. Successful wife, sagot niya habang nakayakap sa likuran ng asawa. Thank God naman, teka did you eat na ba? Tanong nito at humarap sa kanya. Ngumuso naman si Benedict at umiling. Ba't di mo sinabi agad? Halika na at ipaghahain kita, wika ni Kyla sabay kuha ng kamay niya, at iginiya siya nito papasok ng bahay. Habang papasok sila ng bahay, at hawak nito ang kamay niya, hindi niya maiwasang hindi mapangiti. Ang sarap lang sa pakiramdam, na uuwi siya nang may nag-aantay sa kanya. May nagtatanong if kumain na ba siya o hindi pa, nag-aayos ng gamit at susuotin niya sa tuwing pupunta siya sa hospital, kahit sinasabi pa niyang huwag nang gawin pa yon. He is so lucky indeed, for having a wife and that is Kyla. At sa bawat paglipas ng mga araw, ay mas lalo pa niya itong minamahal at hinahangaan. Kung sana noon pa niya tinanggal ang harang na pader na nilagay niya sa kanyang sarili, at inamin ang totoong nararamdaman niya para dito, marahil noon pa niya naramdaman kung ano ang nararamdaman niya ngayon. Pagkatapos niyang kumain, ay umakyat na sila ni Kyla sa kanilang kwarto. Pinona na siya nitong maligo, kaya ngayon ito siya nag-aantay na matapos din ang asawa. Napalunok siya ng laway, nang bumukas ang pintuan ng banyo, at iluwa doon ang asawa na nakatapis lang ng tuwalya. Kahit pakita na ang laki ng tiyan nito, ay hindi pa rin maipagkakaila ang kaseksihan nitong taglay. Pinakatitigan niya si Kyla, habang naglalagay ng lotion sa mapuputi nitong hita. He cursed when he felt a sudden heat on his body, and when the man between his body is excited. Stop looking at me like that mister, wika nito na ikinataas niya ng kilay. I am not, mariing tanggi niya. Way, dod ang saad nito, saka naglakad patungo sa higaan nila, at dinukwang siya. Hindi ka talaga tumitingin, she teased. Yeah, I am sure, nauutal niyang sagot. Ba't ka nauutal? Pilyang tanong pa nito sa kanya. Ha, hindi no, magbihis ka na wife, at baka malamigan kayo ni baby, pagbabago niya ng topic, dahil baka mas mahalata pa siya na iba na ang nararamdaman niya sa mga oras na yun, at baka hindi na siya makapagpigil pa magawa niya ang hindi dapat magawa. Nakagat na lang ni Benedict ang ibabang labi sa pagpipigil niya, na hindi dambahin ng halik ang asawa at angkinan. Nakasimangot naman na tumayo ng tuwid ang asawa niya, at padabog na naglakad patungong walk-in closet. Nagulat pa siya nang basta na lang nito pabalibag na isinara ang pintuan. Nangyari doon, ang tanong niya sa sarili. Kaya naman he get up fastly, at naglakad papuntang walk-in closet, kung saan andoon ang asawa. Wife, what's the problem? Hindi na niya naituloy pa ang sinasabi, nang sa pagbukas niya ng pintuan, ay nadatnan niyang nagpupunas ng luha si Kyla. Hey, what's wrong? He worriedly asked. Pero imbis na sagutin siya nito, ay basta na lang nito hinablot ang damit na isusuot, at nilampasan siya palabas ng walk-in closet. He hurriedly followed her, at naabutan nga niya ito na saktong papasok na ng banyo. Wife, ano ba ang problema? May nagawa ba akong mali? Tanong niya dito, habang hawak ang kamay ng asawa. Tinanggal naman nito ang kamay na hinahawakan niya, bago siya sinagot. Wala. Bakit ka ganyan? Why not ask yourself instead of asking me? Sabi nito sa kanya, na ikinakunot naman ng noo niya. Benedict breathed heavily, and looked at her wife intently. Kaya nga ikaw ang tinatanong ko, dahil hindi ko alam ang nangyayari sa iyo, kung bakit ka nagagalit sa akin, kung bakit ka ganyan. Wife, hindi ako manghuhula. How can we fix this if you will not gonna tell me your problem? Natahimik naman ito at nagbaba ng tingin. Hey, please tell me.
Pakiusap niya dito. Sabay hawak sa baba ng asawa, upang itaas nagmukha nito. You, malumanay na sabi nito. Me, what about me? Kasi you don't like me. Tila batang sabi nito, na ikinangiti niya. How can you say that? Di ba nga, sabi mo hindi mo man lang ako tinitingnan. Alam ko naman na hindi ako sexy noon pa, lalo na ngayon na malaki na ang tiyan ko. Alam ko naman na hindi ako ganoon kaganda sa paningin mo pero it hurts na hindi ka man lang naaakit sakin. I'm trying to seduce you, but it's not working. She poutedly said. Napahagalpak naman siya ng tawa sa mga sinabi nito. Silly. And who said na hindi ako naaakit sa'yo? Ikaw, sagot agad nito. Nakangisi niyang hinapit ang bewang ng asawa, wife, kung alam mo lang kung gaano ako nagpipigil nitong mga nakaraang buwan, at kanina para huwag kang angkinan, dahil iniisip ko kayo ni baby, pagtatapat niya dito. Tinaasan naman siya nito ng kilay, maniwala sa'yo, sinasabi mo lang yan para gumaan ang loob ko. That is true, I am scared na baka masaktan kita at ang baby natin, kaya sobra-sobrang pagpipigil ko ng sarili at pagtitiis ko, you think, bakit sobrang tagal ko sa banyo minsan? Tell me. Nanlaki naman ang mga mata nito, nang tila maisip ang sinabi niya. Yuck! Bastos, wika nito sabay hampas ng braso niya. Napahalakhak naman si Benedict sa naging reaksyon ng asawa. Totoo yun, ang sakit kaya sa puson pag nagpipigil, pilyo pa niyang sabi sa asawa, na namumula na ang mukha. Kadiri ka, pakis nga ang mister, kagatlabing sabi niya sa asawa. Ayoko, tanggi nito, ano ang gusto ng asawa ko? Yung ano? Alam mo na. Pilyang sabi nito na ikinangiti niya, sabay angkin sa mga labi nito. Is it okay if we do this? He asked between their kisses. Buhi winced nang batukan siya ni Kyla. Oh, that hurts. Kinausap ko ang OB ko, and she said na dapat nga daw ginagawa natin yun, para mas mabilis lumabas si baby. Doktor ka diba? Ba't di mo alam yan? Nakataas kilay na tanong nito na ikinangiti niya. Oh, so what are we waiting for? Tama na ang pagtitiis at pagpipigil. Walang tulugan to wife, pilyong sabi niya sa asawa na ikinakibit lang nito ng balikat. Well mister, I just want you to know that I am ready. Very ready.